takot na takot ang isang gwardya habang tumakbo sa kakahuyan. Nang dumating siya sa kalsada, ay aksidente siyang nasagasaan ng kotse. Isang pulis na nagngangalang tinawagan upang imbestigahan ng morgue kung saan nagtatrabaho ang gwardya. Nang suriin nilang establishmento, ay nalaman nilang nawawalang isang bangkay. Ang nawawalang katawan ay kay Micah, nakamamatay lang kaninang hapon dahil sa atake sa puso. Tiningnan nila mga security camera ngunit nakadibol ang mga ito maliban sa isa. Siya ay nakita nila na may nakatawag ng pansin sa gwardya dahilan para umakyat ito. Ngunit ilang sandali lang ay dali-dali siyang tumakbo palayo. Giit ng isang pulis ay nakalak ang control room at binago ang code ng pinto kaya tumawag na sila ng mga technician para mabuksan ito. Si Micah ay napakayaman at makapangyarihang babae at ikinasal sa mas batang lalaki na si Alex, ang direktor ng pharmaceutical company na pag-aari ng ginang. Nagluluksa si Alex sa pagkamatay ng kanyang asawa at kinomfort siya ng kapatid niyang babae. Kalaunan ay sumakay siya sa kanyang motorsiklo at pumunta sa isang tagong apartment kung saan ganda at mas bata niyang kalaguyo na si Carla. Lumabas na pinatay niya palang sariling misis at sambit niya sa kanyang kalaguyo na sa wakas ay malaya na sila. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Alex ng tawag mula sa pulis at nalaman niyang nawawala ang bangkay ng kanyang asawa. Tinanong ni Carla kung sigurado bang patay si Micah at tugon ni Alex ay oo. Para pakalmahin si Alex ay binigyan siya ng dalaga ng alak at maya-maya ay sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa mga pulis nang sa gayon ay hindi sila magduda. Sa morgue ay sinabi ni Jaime sa mister na ang gumawa nito marahil ay galit na galit kay Micah ngunit giit ni Alex ay walang away ang kanyang misis at ganun din siya. Habang mga pulis ay tinawagan ni Alex ang kanyang kabit at sinabihan na kumuha ng impormasyon tungkol sa gwardya na kasalukuyang nasa ospital. Tugon ni Carla na dati siya ng intern sa ospital na yun, kaya meron siyang mga kakilala. Nang maglaon ay in-interview si Alex ng forensic officer at kwento ng mister na may takot umano sa eroplano ang kanyang asawa. Napagtanto ng opisyal na maaring na-stress si Micah dahil sa flight niya mula sa LA at yun marahil ang nagdulot ng cardiac arrest. Gayon pa man nagtataka ang forensic officer dahil wala ng history ang misis ng anumang problema sa puso. Tinanong ng pulisya ang forensic kung posible bang hindi papatay si Micah at tugon mismo ng officer na siya mismo ang nagkumpirma ng kamatayan ng misis. Gayon pa man hindi niya inaalis ang posibilidad na nagkamali siya. Giit ni Jaime ay posible na patay na nga si Micah at may nagnakaw lang talaga ng kanyang bangkay. Subalit ang tanong dito ay kung bakit. Sinabi ng forensic officer na merong chemical na pwedeng magdulot ng cardiac arrest ngunit hindi niya ito mabe-verify dahil hindi pa nila na-autopsy ang katawan at dahil nawawala nga ang bangkay ay wala rin silang maisasagawa na autopsy. Dahil dito ay sabay nilang tiningnan si Alex ng pagmaydududa. Habang nakikiusap si Alex sa pulis na paalisin na siya ay biglang nawala ang kuryente. Nang iniwan siya ng officer ay pumunta si Alex sa silid kung saan nawala ang kanyang asawa. Nakita niya ang box na naglalaman ng mga personal na gamit ni Micah, ngunit tila walang laman ang isa sa mga pouch. Pagtingin niya sa locker ay nakita ni Alex ang isang bote na may label na TH16. Iyon ang kemikal na inilagay niya sa alak ng kanyang asawa na siyang dahilan na nag-cardiac arrest. Pagdating ni Micah galing LA ay binigay sa kanya ni Alex ang alak. Niyaya siya ng misis na mag-date dahil 3 linggo din itong nawala, ngunit tumanggi si Alex sapagkat kailangan umano siya sa laboratory. Tugon ni Micah na si Alex ang direktor ng kumpanya kaya walang sino man ang makakapagtanggal sa kanya maliban sa misis. Ininom ni Micah ang alak
at sumilip ang mister sa salamin para siguraduhin ininom nito ang lahat. Balik sa morgue, takot na takot si Alex nang makita ang TH16 at nang bumalik ang kuryente, dali-dali niyang itinago ang bote sa kanyang bulsa. Ilang sandali pa'y dumating ang mga pulis at tinanong si Alex kung anong ginagawa niya sa silid na yun. Nakita nila ang kahon na naglalaman ng personal na gamit ni Micah at sinabi ng isang opisyal na yun ay dapat nasa locker. Nang tingnan nila ang locker ay nalaman nila na pinilit itong buksan at napagtanto ng pulis na nawawala ang telepono ng bangkay. Dahil dito ay kinapkapan ni Jaime si Alex at doon ay nakita niya ang bote. Giit ng mister ay natagpuan niya ito sa sahig ngunit tugon ng officer na meron itong tatak ng kanilang kumpanya. Tinanong ni Jaime kung para saan ang TH16 at sagot ni Alex ay hindi niya alam sapagkat hindi niya ito espesyalidad. Maya-maya ay tumawag ang kanyang kabit at palusot ni Alex sa pulis ay kapatid niya ang nasa linya. Sinabi ni Carla ang mga nalaman niya tungkol sa gwardya at dahil nakikinig ang mga pulis ay agad tinapos ni Alex ang kanilang usapan at ibinaba ang telepono. Maya-maya ay pumunta siya sa banyo upang tawagan si Carla at sinabi niya na merong gustong idawit siya sapagkat ang TH16 na kanyang ginamit ay biglang lumitaw sa morgue. Natakot si Carla at naisip na pakanan ng mga pulis ngunit confident si Alex na silang dalawa lang ng kabit ang nakakaalam sa totoo. Tiniyak naman sa kanya ng dalaga na walang sino man ang sinabihan niya tungkol dito. Papalabas na sana ng banyo si Alex nang mapansin niyang envelope sa bintana. Isa itong dinner invitation at sa likod ay may nakasulat na mensahe na nagsasabing ipinikit ko ang aking mga mata at ikaw pa rin ang kasama ko. Ito ang dinner invitation na hindi napuntahan ng mag-asawa dahil si Alex ay hindi umuwi ng bahay. Giit ng mister na nagkaroon ng problema sa trabaho kaya hindi siya makaalis ngunit sambit ni Micah na tumawag siya sa laboratorio at buong araw daw nawala doon ang mister. Gumawa si Alex ng ibang palusot at kahit naghihinala na si Micah ay hindi niya lang ito pinansin at siya pang humingi ng tawad sa mister. Nang gabing yon habang natutulog ang misis ay nakatanggap si Alex ng isang text mula sa kanyang kabit. Ang eksaktong mensahe na nakasulat sa likod ng dinner invitation, nagsimulang magduda si Alex na marahil ay nakita ni Micah ang text at ang misis niya ngayon ang gumagawa ng paraan na i-frame up siya. Nakuha na ng mga technician ang bagong passcode sa control room at nang makapasok sila ay nakita ng mga pulis ang bakas ng air duct patungo sa rooftop at dito marahil pumuslit ang nagnakaw ng bangkay. Samantala sa labas ng emergency stairs ay nakakita ang isang officer na mga bakas ng paa. Tinanong ni Jaime si Alex kung pamilyar ba sa kanya ang petsang March 20, 2012 at sagot ng mister ay hindi. Giit ng officer na binago ng salary ng kalendaryo sa petsang yon at ito rin ang nakaset na bagong passcode sa pinto ng control room. Tila naghilakbot si Alex dahil ito ang eksaktong passcode na nakaset sa kanyang laboratorio. Habang nilalagay niya ang TH16 sa refrigerator ng kanilang lab, ay biglang sumulpot si Micah na ikinagulat ng mister. Giit ng misis na nakita niya ang passcode na ginamit nito sa pinto at nang tanungin niya ang mister kung bakit ito ang pinili, ang petsang yun, ay sinagot ni Alex na yun ang petsa na nagkaroon sila ng malaking pagtatalo. Maya-maya ay sinorpresa ni Micah si Alex ng isang bagong motorsiklo na matagal nang pinapangarap ng mister. Balik sa morgue, naniniwala si Jaime na ipinuslit ang bangkay ni Micah gamit ang service elevator. Habang pababa sila, ay biglang huminto ang elevator at umandar ang mga sprinkles and fire alarm. Nagmanali silang lumabas ng gusali ngunit huminto si Alex para tawagan si Carla. Naniniwala siya na buhay pa si Micah at gusto siya nitong i-frame up.
Sinabihan siya ni Carla na umalis na at bago ibinaba ni Alex ang tawag ay sinabihan niya ang kapatid na I love you. Lingid sa kanyang kaalaman ay nasa likod niya lang pala si Jaime at nakikinig. Lingid ni Alex na kapatid niya ang kanyang kausap ngunit hindi naniniwala dito ang officer at kinuha niya ang telepono ng mister. Gayunpaman wala silang nakuha dahil ang tinatawagan ni Alex ay isang unlisted na numero. Habang naninigarilyo si Jaime sa labas ay naalala niya nang dumating siya sa parehong morgue na may pasa sa mukha. Sa loob ay napahagulgol na lamang siya nang makita ang malabig na bangkay ng kanyang asawa. Bagamat maraming taon ang nakalipas, ay tila sariwa pa rin sa alaala ang sakit. Maya-maya dumating ang kanyang kapwa-pulis na may dalang report tungkol sa mga expenses ni Micah. Nalaman din nila sa report na ang TH16 ay isa palang laso na maaaring magdulot ng cardiac arrest sa loob ng 8 oras at hindi ito nagiiwan ng bakas. Inakusahan ni Jaime si Alex na pumantay sa kanyang asawa gamit ang TH16 at ninakaw nito ang bangkay nang sa gayon ay hindi magkaroon ng autopsy. Itinanggi ito ng mister at sinabing walang tanga na maglalagay ng lason sa bulsa habang iniimbestigahan. Wala rin umanong saysay na nakawin ng katawan dahil hindi naman nadedetect ng autopsy ang TH16. Maraming taon na nagluksa si Jaime sa pagkamatay ng kanyang asawa, kaya nakakaduda na kalmado lang si Alex gayong kamamatay lang ng kanyang misis. Pinasinungalingan nito ni Alex, sinasabing mahal niya si Micah at nagluluksa siya sa pagkamatay nito. Doon ay binunyag ni Jaime na sa expenses report ni Micah ay makikitang nag-hire ang misis ng detective ilang buwan nang nakakaraan. Teorya ng pulis na maaring nagkaroon ng hinala si Micah na nagloloko ang kanyang mister at maaaring natakot si Alex na kapag humantong ito sa diborsyo ay mawawala sa kanyang kayamanan. Maya-maya ay pumunta si Alex sa banyo at tinawagan ng kanyang kabit. Sinabi ni Carla na nakatanggap siya ng isang flash drive na naglalaman ng mga larawan na nagpapatunay sa relasyon nilang dalawa. Tila na wiretap din ang kanilang telepono dahil nakarecord ang sinabi ni Alex sa kanyang kabit na nilason niya ang kanyang asawa. Naniniwala si Alex na si Mike ang nagpadala ng mga ebidensyang ito dahil nalaman na nito ang lahat mula sa kanyang detective. Natakot si Carla sapagkat pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya at paglabas niya ng apartment ay biglang sumulpot na kotse sa kanyang likuran at sinasagasaan siya. Nagmadaling umalis si Alex sa gusali ngunit pinigilan siya ni Jaime. Galit niyang itinulak ang pulis kaya sinuntok siya nito dahilan para mawalan siya ng malay. Kinabukasan ay inamin na din ni Alex ang lahat. Sinimulan niya sa pagkwento tungkol sa relasyon nila ni Carla, ang kanyang estudyante na nakilala niya sa universidad kung saan siya nagtuturo. Mabilis silang naging malapit sa isa't isa at nagsimula silang magkita araw-araw hanggang sa tuluyan na nga niyang tinuhog ang dalaga. Subalit nang nagtagal ay hindi na kinaya ni Carla ang pagtatago ng kanilang relasyon kaya nagpasaya na siyang hiwalayan na si Alex. At dahil nahumaling na si Alex sa kanya, ay sinabihan niya ang kabit na iiwan niya si Micah para sa kanya. Gayunpaman naisip na niya na kung hihiwalayan niya ang kanyang misis, ay sisirain siya nito at wala itong matitira sa kanya kahit piso. Pressure ni Carla ang mister na hiwalayan ang kanyang asawa at dahil dito, ay tuluyan ang naisip ni Alex ang malagim niyang plano, ang patayin si Micah. Tinanong ni Jaime ang mister kung bakit ito naniniwalang buhay pa ang kanyang asawa at tugon ni Alex na nalaman na ni Micah ang lahat mula sa kanyang detective kaya marahil ay pinalitan nito ang alak nang hindi niya napapansin. Pagkatapos ay pineke niya ang kanyang pagkamatay at itinanim ang ebidensya sa morgue nang sa gayon ay madawit si Alex. Maya-maya ay nakatanggap si Jaime ng tawag mula sa kasamahang pulis na nagsasabing nakakita sila ng blueprint ng morgue sa bahay ni Alex. Sa sasakyan naman ng mister ay nakakita rin sila ng ski mask
pala at sapatos na tugma sa mga bakas ng paa sa labas ng morgue. Samantala sa kanyang kwarto ay nakakita sila ng isang hindi rehistradong baril. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Jaime ng isa pang tawag mula sa kasamahan na nagsabing nagkamalay na ang gwardya at ikwinento na umano nito ang mga nangyari. Nang gabing yon ay namatay ang mga security camera kaya umakyat ang gwardya sa itaas upang tignan ito. Noon ay nakita niya ang bangkay sa elevator. Binaril siya ng isang lalaking nakamas dahilan para tumakbo siya palayo at mabundol ng kotse. Ang mga bala na natagpuan sa morgue ay tugma sa baril na natagpuan sa bahay ni Alex. Itinanggi ni Alex ang lahat ng ito at sinabi na kumuha marahil si Micah ng isang lalaki para tulungan siya na pikein ang kanyang pagkawala. Humingi siya ng tulong sa officer na hanapin si Carla dahil matutulungan siya nitong patunayan ang kanyang kwento. Habang papunta sa istasyon ay sinabi sa kanila ng isang pulis na may natagpuan silang bangkay sa tabi ng kalsada. Nangangamba si Alex na baka si Carla yun. Subalit nang buksan nila ang bag ay si Micah palang laman nito, ang kanyang patay na asawa. Doon ay siniwalat ni Jaime na walang Carla na nakatira sa address na ibinigay ni Alex at ilang taon ang bakante ang apartment na yun. Nagtanong din sila sa universidad na pinagtatrabahuan ng mister. Ngunit ang estudyanteng kabit niya ay hindi nag-e-exist. Naniniwala si Jaime na inimbento ni Alex si Carla para bigyan siya ng lakas ng loob na patay ng kanyang asawa at makuha ang pera. Inutusan ni Jaime ang iba na umalis na at i-clear ang kalsada. Nang kukunin na sana niya si Alex, ay bigla siyang siniko ng mister at tumakbo ito palayo. Subalit bigla siyang bumagsak sa lupa dahilan para maabutan siya ni Jaime. Ilang beses siyang sinipa ng pulis at doon ay sinimulang ibunyag ni Jaime ang kanyang kwento. Galing sa isang masayang date si Jaime kasama niyang kanyang asawa at nang tatawid sila sa isang intersection ay biglang bumangga sa kanila ang isang rumaragasang sasakyan. Ang kanilang anak na babae ay nasa likuran at mabuti na lang ay maayos ito. Gayunpaman ang kanyang asawa ay malubhang nasugatan. Mabilis na tumakas ang sasakyan na nakabangga sa kanila kaya hindi nakuha ni Jaime ang plate number. Subalit pagkaraan ng ilang taon ay naalala ito ng kanyang anak at nalaman ni Jaime na yun ang kotse nila Alex at Micah. Ipinakita ng pulis ang larawan ng kanyang anak at ito ang dalagang kabit ni Alex na ang tunay na pangalan pala ay Eva. Galit na galit si Eva sa pumatay sa kanyang ina kaya pinaibig niyang husto si Alex hanggang sa labis ito mahumaling sa kanya at magpa siya na patayin ang sarili niyang asawa. Ibinunyag ni Jaime na hindi kailanman kumuha ng detective si Micah at inamin niyang siya ang kumuha sa bangkay ng misis at nagtanim ng ebidensya sa morgue. Inihayag din niya na nilagyan ni Eva ng TH16 ng alak ni Alex bago ito tumungo sa forensic center. At dahil 8 oras nang lumipas mula nang inumin ito ng mister, ilang sandali lang ay titigil ng kanyang puso. Nakangiti siyang pinanood ni Jaime sapagkat makalipas ang 10 taon ay sa wakas napaghiganti din niya ang kawawa niyang misis.